Hello, happy residual day! So, every Saturday is our withdrawal day. So, ngayon, ano nga ba yung mga kailangan mo isubmit para makapag-payout ka? Paki-screenshot po itong mga international KYC requirements and then save mo po ito sa phone mo. And then, first is you have to have a clear photo of your face, valid driver's license or passport, close-up photo of you holding your ID, tapos a completed W8 BEN form. And then, fifth po is current utility bill or bank statement, no? So, ito, pakita ko sa inyo yung sample ng mga sinambit ko. Ayan. So, here po yung sinend ko po sa email ng compliance department. Ayan. So, ito lang po yung email nila, compliance@economy.com. Okay? And then, here po yung mga sinambit ko. Ito yung first, clear photo of your face. Yan. So, parang passport type, kinuhaan ko yung sarili ko, ganyan. Hindi siya selfie, yung back camera po yung ginamit ko. So, better magpakuha ka na lang sa kamag-anak or kaibigan mo. Picturean ka niya, clear photo of your face. And so, second naman is yung photo mo, na hawak mo yung ID mo. Pangatlo po na kailangan is driver's license or passport. Yan lang po yung main IDs na tinatanggap po ng economy. Yan. Fourth naman is kailangan natin ng utility bill. So, pwedeng credit card statement or Meralco or Maynilad bill. And lastly, yan. So, yung W8 BEN form. So, take note nyo po yung may mga naka-fill out. Yan po yung mga kailangan nyong sagutan din. So, saan po ba kukunin yung W8 BEN form? Sa loob po ito ng economy account mo. So, what you have to do is punta ka po sa economy account, tapos click mo po itong tools. Pag click mo ng tools, punta ka po sa documents and media. Yan, back mo lang to. Ayan. So, ayan na siya. Tax forms. Tapos, W8 form. So, kailangan mo lang po itong i-download sa cellphone mo or sa computer. And then, yan na. Gagawin mo dyan, example, i-click mo po yung view. Ayan siya, no? So, ngayon, gawin nyo, pwede po itong i-fill out sa online, eh. Ayan, and then, punta ka dito sa save to files. Ayan, tapos click lang natin save. So, if you don't have po ng scanner sa bahay nyo, pwedeng ganito po gawin nyo. Kasi ganito ginawa ko, eh. So, tapos punta ka lang po sa Google. So, dito ako nag-edit kapag sa phone. So, ito, Docfly. Tapos, drag and drop your file lang daw po. Yan. Upload natin. Choose sa files. And then, itong form. And then, open. Ano ba to? Yan. Click natin tong edit. Ayan na siya. So, here, pwede nyo nang i-edit. So, for example, yan, click mo to. Yan. Lagay mo yung pangalan mo, Rochelle. Mo lang to. Lagyan mo lang lahat ng mga kailangan na details. So, ito yung mga kailangan mo. Permanent residence, mailing address. Yan, hanggang number 4. Tapos, yung number 8. Sign ka lang here kapag natapos. Here, sign here. Click mo to. Click mo tong draw. Ayan. So, pwede kang mag-upload kung meron kang file sa phone mo ng signature mo. Pero kung wala, mag-draw ka na lang. So, yan. So, example, yan. Nag-draw ka dyan. Tapos, click mo to sign. Yan. So, nandiyan na siya. Tapos, yan. I hereby certify ka lang din. Yan. Tapos, yung date. Date nung kailan ka magpipirma or magsasubmit. Name of signer. So, yan. Lagay mo rin dito yung pangalan mo. Full name. Ganyan. Ayan. Done. So, yan. So, make sure na kailangan kompleto yung mga details. Tapos, click mo lang din ulit yung medyo malikot lang ito. Ayan. Yun. Tapos, click mo tong save. Yan siya. Ayan. Tapos, click mo tong export para ma-save mo siya dito sa phone mo. So, it's either i-download mo, pwede mong ilagay sa Google Drive, pwede mong email sa sarili mo, pwedeng Dropbox, tapos download file. Or, pwedeng i-screenshot mo na lang to, tapos attach mo na rin din sa email. So, ayan, pagpunta mo sa email, attach mo lang lahat ng kailangan, tapos submit mo na. So, ito yung email na i-reply nila sa'yo kapag once, for example, na okay na yung account mo for commission release. So, sasabihin dito na your account has been approved for commission release. And then, pwede ka na makapag-withdraw sa iyong economy account. Ayan. So, next naman, paano ka makakapag-withdraw sa economy account mo? Punta ka po dito sa home and then punta ka dito sa economy wallet. Tapos, go to details. Pag go mo po sa details,
Ayan. So, click mo po yung crypto details. Tapos, transfer to crypto kasi meron na po akong TaigaPay. Pero kapag wala ka pang TaigaPay, gagawin mo create account. Click mo lang po yung create account and then you will be redirected po sa App Store or sa Play Store mo para po makapag-download ng TaigaPay. So, ito po yung TaigaPay. So, click mo lang siya. Ayan. So, pagka-click mo po, kailangan mag-create ka ng account mo. So, dito kasi meron na akong account. So, buksan ko lang siya. Kung ano yung email, ito po yung lagi mong tatandaan, kung ano yung email na ginamit mo sa economy account mo nung gumawa ka ng economy account, yun din dapat po yung TaigaPay na email mo. Kasi kung ipapasok mo sa ibang email, hindi siya papasok. Okay? So, gawin mo, punta ka dito sa settings, tas please verify your account. Click mo lang tong account verification. Tapos yun na. Pag na-verify mo na, may mga OTP yan, ganyan, may mga face verification, and then that's it, okay na, meron ka ng Taiga. So, pag meron ka ng Taiga, pwede ka nang punta balik ka na dito sa economy account mo. Pag balik mo dito sa economy account, so click mo lang ulit yung wallet, tapos yan, transfer to crypto na. Ito naman po yung balance natin. So, yan, click lang natin yung how much yung marireceive natin. So, yan, done. Click natin, transfer. Ayan. So, withdrawal request successful na siya. So, babalikan na ngayon dito sa yung TaigaPay. And then, makikita mo dito sa recent transactions na meron kang pending credit, no? So, ibig sabihin, hindi pa siya pumapasok sa Taiga. On process pa siya. So, yan. Kapag kapag yan i-reflected na, okay na, makikita mo yan dito po sa available balance. Lalabas na siya dyan. And then, pwede mo na siya i-withdraw. So, it will take po I think mga 1 hour bago po to mag-reflect dito. Sometimes medyo mas matagal, minsan yung iba 2 hours, minsan nga gabi na rin ako nakapag-withdraw. So, pag malaki siguro yung i-withdraw mo, pero kapag maliit, mabilis naman pumasok. So, yan. So, wag kang mag-alala, basta nandito yan sa pending credit, papasok yan sa'yo. Okay, so wait mo lang na mapunta sa available balance para makapag-withdraw ka. Ayan, so pumasok na yung payout natin from economy. Ang gagawin naman natin dyan next is click lang natin tong withdraw. And then, pag click natin ng withdraw, select mo tong withdrawal address. And then, kiklik mo tong new address kung wala ka pa pong nagagawa na CoinsPH. Ayan yung coin. Tapos, ang network natin po is Tron. So, pag click mo ng Tron, click mo lang po yung confirm. And then, lagay mo dito example, CoinsPH. Tapos, itong address is yung withdrawal address. So, saan mo naman ito makukuha? Punta ka ngayon sa CoinsPH. So, sa CoinsPH, ang gawin mo, click mo po itong portfolio. Click mo dito sa portfolio, click mo po itong deposit. And then, receive crypto. And then, click mo lang dito pakihanap mo lang po dito yung Tron. Click mo lang to. And then, yan, copy mo lang po itong address. Di mo rin po yan screenshot to make sure na yan talaga yung withdrawal address mo. Punta ka dito, tapos click mo lang po itong address, tapos paste mo lang, and then yan. Kasi added na sa akin dahil na po akong coins eh. So, ganyan lang siya gagawin. And then, after nyan, kiklik mo lang po yung next. Tapos yan, dyan ka na mag-withdraw. So, let's say for example, yan. So, kung okay na, click mo naman dito, click mo naman po itong max. So, tapos select mo yung withdrawal address. So, yung ginawa natin, ito yun, yung CoinsPH. And then, confirm mo lang po. So, pag confirm mo, ayan, so click mo na ulit itong max. Ayan, so okay na, nawala na yung notification sa baba. And then, click mo lang po yung withdraw. Ayan, and then, get code lang. Kuha mo yung code sa email na ginamit mo po. Ayan, copy lang natin. Copy. Tapos, paste mo lang dito. Tapos, yung PIN mo. Yung PIN mo kapag nagla-login ka. Yung 4-digit PIN. Tapos, click mo lang po yung confirm. And then, that's it. And pending withdrawal na siya. So, kapag after po nito, ang mangyari po niyan is, pupunta na po yan sa CoinsPH. So, wait mo lang po yung notification kung pumasok na. So, dito with, pending pa siya. So, close mo lang to. And then, dito mo rin makikita sa recent transaction kung pumasok na rin po sa coins. Ayan. So, kapag po withdrawal na ang nakalagay, yan, tulad ng iba, withdrawal, ganyan. So, nandun na yan sa coins. So, check natin ulit sa coins, maya-maya lang. Mga after 10 minutes. Natin na
Ayan, pumasok sa Coins PH. Ayan, so nag-ano na pala siya. Ayan, that deposit successful, refresh. Ayan, so ayan na. So sometimes medyo mas matagal. So wait mo lang mga 2 to 5 minutes, 2 to 10 minutes, mga ganyan. So ayan, nandyan na siya. So gagawin naman natin dyan is natin dito, ayan, click mo ulit yung portfolio, tapos ito naka-USDT siya. Tapos, gawin natin, i-sell natin siya, sell USDT for peso, ayan. So, click mo to max, and then, ito tayo makukuha mo, 42,000. Tapos, click mo lang po yung sell. Sell. Tapos, confirm sale. And then, got it, and then, okay, so punta tayo dito. Ayan, so you've successfully converted na daw yung 738 USDT natin to peso na siya. So, ayan siya. And then, click natin yung withdraw. Tapos, cash out. And then, GCash. Ayan. So, ito na siya, available balance na max. Tapos, click natin yung next. Send to myself. Tapos, yung number natin. Click natin next. Ayan. So, yan, double check mo yung GCash number na paglalagyan mo or yung bank account number. And then, click mo lang yung confirm. Tapos, yan, may authentication code. 583. Yan. So, yan na siya. Processing na. And then, yan. Maya-maya, papasok na yan sa GCash mo. So, check mo na lang sa GCash kapag pumasok na. Or kapag nawala na yung status dito, ayan na siya. Ayan, pumasok na sa GCash. So, pag nawala na yung status dito na processing, so, sure yun na pumasok na sa GCash mo. So, yun lang. Ganun lang po mag-withdraw from your economy account to your GCash account. So, check mo na sa GCash mo kung pumasok na and then pwede mo na i-transfer yun sa kung saan mo gustong i-transfer. So, happy residual day. More to come. God bless you.